Nagsorry din si VP Sara sa mga miyembro ng KOJC na hinikayat niyang bumoto para sa running mate niya noong 2022 na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa huli ay bulin itong iginit na Filipinos deserve better. Pati na po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Christopher Bongo, Senadora Amy Marcos naglabas po ng payag ukol sa pagsalakay ng mga otoridad sa KOJC compound. Ayon po kay dating Pangulong Duterte, sinasalamin daw ng insidente ang malalang sitwasyon ng bansa kung saan niyuyurakan ng batas at karapatang pantao. Nakisimpatya din si Duterte sa mga miyembro ng KOJC na naging biktima ng karahasan at pang-abuso ng mga tauhan ng PNP Davao Region. Pati na po si Senador Bongo. Sa nakikiramay din sa naulilang pamilya ng mga napaulat na nasawi sa insidente, kasabay po ng pagkondena nito sa mga pulis at panawagan na maging profesional sa kanilang tungkulin. Suportado niya yung mga uniform personnel. Basta tama ang ginagawa na trabaho at hindi magdudulot ng pananakit sa iba. Yan ang importante. Respetuhin ang karapatan. Hindi ka tanggap-tanggap para naman kay Senator Amy Marcos ang napakaraming puwersa daw ng mga pulis na isang malaking dungis sa imahe ng PNP. Ekta-ektarya kasi. Sa sobrang lawak. Kaya siguro nakapagdesisyon ng PNP na magpadala ng maraming pulis. Nasa 30 ektarya, ganun po kalawak niyan. 30 ektarya ang lawak ng KOJC compound na ayon sa PNP ay hindi kayang halugugin sa loob lamang ng isang araw. Lilinawin ko rin bayan marami pong fake news na kumakalat po ngayon. Na ang Davao City ay hindi po naka-lockdown. Pinabulanan po ng pulisya ngayon. Hindi po naka-lockdown, hindi lockdown ng PNP ang entry point sa Davao City para pigilan makasama ang ibang mga protestang isinasagawa po ng mga miyembro ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, harap ng compound nila. Hindi sila nagpapatupad o nagplano ng anumang lockdown sa National Highway. Nilinaw po yan ng Police Regional Office 11. Mismong mga miyembro daw ng KOJC ang humaharang ngayon sa kalsada. Pati na po ang Davao International Airport, tuloy-tuloy ang operasyon at biyahe dyan sa Francisco Bangoy International Airport. Kasunod na kumakalat na impormasyon sa social media na naka-lockdown ang paliparan, hindi po totoo yan. Fake news. Naglalakad ang iba papasok po sa gate ng paliparan para hindi malate, pero tuloy-tuloy operasyon. Two-way na ulit ngayon ang entrance gate ng paliparan para ma-accommodate naman ang mga sasakyan. Pirada ng Pirador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point.